Upang makuha ang 10 bilyong dolyar na yaman ng kanyang asawa, itinali siya ng lalaki ng mga baging at iniwan siya sa isang isla pagkatapos ay lumayo. Gayunpaman, ang kanyang asawa ay hindi nagpanik. Kinalas niya ang kanyang sarili at kinuha ang lahat ng magagamit na kagamitan. Nauna na pala niyang pinakialaman ang bangka. Habang lumalayo ang bangka, lalong humigpit ang lubid na nakatali sa isang bato at agad na naputol ang speedboat. Ngunit hindi namatay ang lalaki. Ang kanyang asawa, isang dating mamamana, ay gumawa ng isang simpleng busog at palaso gamit ang mga sanga at baging na naghahanda na bigyan siya ng isang sorpresa. Umakyat ang lalaki sa pampang at hinanap ang kanyang asawa para lamang gumala sa isang yungib. Bigla siyang nakarinig ng sigawan at natuklasan niya ang isang grupo ng mga katutubo. Nagtataka, lumingon siya at nakakita ng mga nakasabit na bungo. Napagtanto na ang mga katutubo ay mga kanibal. Takot na takot, tumakbo siya pabalik sa kakahuyan kung saan nakita niya ang kanyang asawa. Bago pa siya makapagsalita, nagpaputok siya ng palaso sa isang puno sa tabi niya. Muli niyang inilabas ang kanyang busog at ang palaso ay lumipad patungo sa kanya. Ang lalaki ay mabilis na nagtago sa likod ng isang puno at habang ang kanyang asawa ay tumuntong sa isang bato upang tumalon at maghatid ng isang nakamamatay na pagbaril. Siya ay humawak ng isang kalapit na patpat upang harangan ito na halos umiwas sa kamatayan. Sa oras na maabutan ng kanyang asawa, siya ay nawala ng malalim sa kagubatan. Kinabukasan, sumilip ang lalaki sa likod ng kanyang asawa na may dalang patpat at inihampas ito sa kanyang ulo. Habang papalapit siya para tingnan siya, nag-trigger siya ng bitag at naiwan siyang nakabitin ng patiwarik sa hangin. Ang kanyang mga sigaw ay gumising sa kanyang asawa, ngunit sa sandaling iyon, ang mga yabag ay papalapit. Itinapon niya ang stick sa tabi at tumakbo. Nang tumingala ang lalaki, nakita niya ang mga kanibal na umaakay sa kanya. Sa sobrang pagkataranta, ibinaba niya ang kanyang mga braso at binti, hindayon sa isang baging at malapit nang tumakas sa panganib. Samantala, ang kanyang asawa ay hinahabol ng mga kanibal na tuluyang natitisod sa kanilang lungga. Nang malapit na siyang mapaligiran, isang malaking kamay ang nag-abot mula sa isang kuweba at hinila siya papasok. Natuklasan niya na ito ay ang kanyang asawa. Doon natapos ang kanilang alitan at nagpasya silang tumakas ng magkasama. Gayunpaman, bago sila makalayo, natamaan sila ng mga tranquilizer darts ng mga cannibal. Ang pinuno, gayunpaman, ay hindi nagplano na kainin ang mga ito. Ang asawa ay itinali sa isang tulos, handa ng sunugin bilang alay sa Diyos ng apoy, habang ang asawa ay itinapon sa isang bangka upang ihandog sa Diyos ng tubig. Hindi nagtagal, naanod ang bangka patungo sa isang talon. Ginamit ng lalaki ang lahat ng kanyang lakas para kumapit sa isang bato at nakatakas. Nagkunwaring kanibal, sumilip siya sa kanilang grupo at sinamantala ang sandali. Sumugod siya upang ibagsak ang pinuno. Sinipa niya ang apoy na nakapalibot sa tulos, sinunggaban ang kanyang asawa at tumakbo. Tumalon ang dalawa mula sa isang bangin patungo sa tubig sa ibaba. Hinila ng lalaki ang kanyang asawa papunta sa dalampasigan. Nakakita ng bangka at matagumpay na nakatakas sa disyerto na isla.